At least 8 people reported dead in a magnitude 6.1 earthquake that jolted parts of Luzon Monday afternoon. Speaking to CNN Philippines, Pampanga Governor Lilia Pineda says an elderly woman and a child in Porac Town were crushed by a wall when the quake struck. Meanwhile, 5 people died while 6 people were rescued from a collapsed supermarket also in Porac Town. PHIVOLCS says the quake's epicenter was in Castillejos Town in Zambales, west of Manila. The earthquake sent people out to the streets. Several universities in Metro Manila immediately suspended classes after the quake. Train operations were also suspended to assess the status of structures. The Clark International Airport is also closed to check on damage at its facilities. And now we have on the line with us the Governor of Pampanga, Lilia Pineda. Governor, good morning. Thank you for taking our call. Good morning, Ria. Good morning. Yes, ma'am. Ano po ang latest out of Pampanga? Ilan na po ang mga casualty? Yung na-count na namin, Ria, sa ngayon, up to this morning, 11. 11 kasi meron pang isang ni-report sa bayan ng Mexico na nadaganan ng tangke yung senior citizen, yung isang matanda doon. At tapos, yung kagabi na nakuha nila na sa building, 7 yung buhay, 4 yung patay. Tapos yung nandun sa district hospital na dead on arrival, 4 yun, tapos 2 na maglola sa Lubao. Ngayon, meron pa silang kinukuha doon sa building na meron pang sound na may buhay pa doon. At yung tinuturo ng security guard na meron pa siyang tao doon sa lugar na yan, sa site, sabi nung provincial director ko ng PNP, wala na siyang naririnig na sound. Pero isa lang, ang nire-rescue nila ngayon na kailangan daan-daan lang. Kailangan safe yung tao. So, yung building na sinasabi niyo po, ito yung supermarket, tama po ba? Yung Chuson, supermarket. Okay. Ma'am, meron na po kayong estimate ng damage? Ano-ano po yung mga structure na nasira dahil sa lindol? Hindi kasi yung price po lang na-estimate ngayon yung mga damages. Pero sa mga malalaking infrastructure like the bridges, the national roads, at saka yung mga ibang project nila. Si Secretary Mark kasi siya yung nakakaalam ng estimate ng mga malalaking project ng national government. Sa side naman namin, Ria, yung mga hospitals namin na nagka-crack din, yung aming mga bahay na nasira, at saka yung mga ibang tulay na part ng kapit. Yan ang aming ini-estimate ngayon kung magkano yung damage ng Pampanga. So, nagtatrabaho kami lahat ngayon para i-estimate namin kung ano ba talaga yung mga damages namin. Kasi kagabi, Ria, walang kuryente, madilim, after the earthquake, talagang magdamag, wala kaming makita. Wala kaming malaman kung ano yung mga report. Ngayon pa lang talaga nagdadatingan yung mga report at damages ng province-wide natin. Yes, I see. Ma'am, ano po ang ginagawa ngayon ng provincial government? Nag-declare na ba po kayo ng state of calamity? Nag-recommend ako sa Sangguniang Panlalawigan na mag-declare na kami ng state of calamity, Ria. Kasi kailangan namin tulungan yung mga pamilya ng mga casualty natin. Kasi yung mga iba, yung mga breadwinner, yung mga namatay nilang kapamilya. Pagkatapos yung mga nasirang bahay, gumuhong mga bahay, kailangan natin tulungan para makabalik sila sa mga bahay nila. At saka kailangan natin i-repair yung mga maliit nating mga bridges na dinadaanan ng mga tao, lalo na sa barangay. At marami tayong dapat i-consider dun sa inspection ng mga building natin, mga school natin, mga government offices natin. Tingnan natin kung nagkaroon ba ng malaking crack, anong schools, anong building ng government, para malaman natin kung pwede pang i-repair or magkano yung gagastusin. So, kailangan mo mag-declare ng state of calamity para magamit mo yung calamity fund. So, yun ang ginawa namin ngayon, Ria, para mabilis ang aksyon. At meron pa kaming injury sa hospital ngayon na kailangan nating tulungan para makarecover sila.
Okay, maraming salamat po Pampanga Governor Lilia Pineda.